Marami tayong mga one-pot rice dish na talaga namang kilalang kilala sa buong mundo. Iba't ibang kultura, merong kanya-kanyang masasarap na talaga namang comfort food. Meron tayo dyan yung mga paella, sa ibang bansa naman, biryani. And siguro para kunin lang natin yung inspirasyon from these signature dishes talaga ng iba't ibang bansa at iba't ibang kultura, itatapat lang din yung sarili nating version. Nagawa lang tayo ng lugaw. Napaka-basic, napaka-humble na dish. Pero sisiksikan natin na kung anong mga spices, anong panggisa na available dito sa kanilang farm. So meron tayo ditong luya. Talupan lang natin yan. Ito yung bago nating harvest na luyang dilaw. So once na nahugasan na natin ng maayos yan, pwede nyo nang hindi siya talupan. So halo lang natin yung ating luya at luyang dilaw. Tayong bawang. Meron tayong native na sibuyas. Paalala mga food explorers, sa paghahanda ng bawang at sibuyas para sa recipe na to, magtabi rin kayo ng sobra kasi gagamitin natin ito mamaya. And susunod naman natin yung ating mga protein. Meron tayo ditong manok at meron din tayong pata ng baboy. So ito yung ating native na manok. So okay na yung combination ng ating turmeric or luyang dilaw at saka yung ginger. Pwede na natin ilagay pa yung ibang panggisa natin. So lalagay lang natin yung dark meat ng ating manok. So nandyan yung leg quarter. Ayan o. Yung ganong amoy, solid na agad eh. Then for more fat, lagyan din natin siya ng sliced na pata. And then yung buo-buo nating sibuyas. Pati na rin yung bawang. Yung ganyang klase ng amoy, medyo nagsasama-sama na yung kanya-kanyang karakter ng mga pinanggisa natin. This is the perfect time para ilagay naman yung pinakabida ng ating dish, which is yung ating bigas or malagkit. Sinasabi ko siyang bida kasi nga, aside of course sa mga aromatics na ginamit natin, is siya yung talagang parang pinaka-medium na nagdadala lahat ng mga flavors na yon sa inyong mga bibig. So, kumpara naman dun sa kilala nga rin natin na biryani. Biryani is basically, unang-una pagkakaiba nun sa ginagawa niyan is yung dami ng spices na ginagamit sa gantong putahe is talaga namang napakalawak. Iba't ibang combination ito ng mga buto, merong mga bark, meron din kagaya nung ginamit nating luya, bawang, sibuyas. But as far as the technique itself, pwede nating sabihing halos magkapareho sila. Once na naihalo na natin, nasangkot siya na natin kasama yung bigas, pwede na nating lagyan ng stock. And at this point, maglalagay na tayo ng patis, konting asin, at paminta.